Magandang hapon po, Commissioner. Magandang hapon din. Okay. With the 2025 campaign, Buwis na Tapat, Tagumpay Nating Lahat, just give me po one of the greatest or biggest priorities of the BIR this year. Sa ngayong taon na to, no, ang talagang pangunahin na priority natin ay ang digital transformation ng ating agency dahil maraming maa-address ang digital transformation. Una na dyan ay mas magiging maganda at mabilis ang serbisyo na maibibigay namin sa ating mga taxpayers. At pangalawa, mas magkakaroon ng transparency sa ating operations. So papasok na rin dyan ang integrity and professionalism of the institution. So mas pinadali ang mga proseso ng BIR. Last year, Commissioner, nagbukas ang BIR ng several digital services. Paano po ito nakakatulong o nakatulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng ating serbisyo? Again, maraming serbisyo ngayon ang magagawa online, yung ating tinatawag na e-services. Sinimulan po natin yan last year, naglunsad tayo ng panibagong website na mas madali ang pag-navigate at makikita agad dyan lahat ng mga e-services natin. Nandyan din yung online registration and update system na lahat po ng registration at pag-update ng mga taxpayer information ay pwedeng gawin online. In fact, marami tayong na-issue na digital TIN ID last year. At yung mga iba pa nating proseso ng mga katulad ng e-audit, yung mga ating paglilipat ng lupa at yung mga iba pa nating transaksyon ay marami na pong pwedeng online lamang. Kaya mas nakikita natin na mas umiiksi ang pila sa ating mga district offices. Finally, Commissioner, what is your message to the Filipino taxpayers as we launch this year's campaign? Ang mensahe po natin sa ating mga taxpayers, unang-una po dyan, makakaasa po kayo na ang BIR ay doble kayod, nagtatrabaho para mas ma-improve pa ang mga proseso. At inuuna po namin yan para makapagbigay ng magandang serbisyo sa ating mga taxpayers. At nananawagan kami na ngayong 2025 ay pagtulong-tulungan natin na ma-attain itong collection target na inaatas sa atin na nasa 3.23 trillion pesos for 2025. At sa lahat ng ginagawa po natin ay confident tayo na sa tulong ninyo ng mga taxpayers ay makakamit natin ang collection target na ito. Maraming pong salamat, BIR Commissioner Romeo June Lumagi Jr. Thank you po. At ngayon, makakasama rin po natin ang Chairman of the Philippine Chamber and Commerce Industry, Mr. George Barcelon. Good afternoon, Chairman. Okay. Chairman, buwis na tapat, tagumpay nating lahat. Para sa inyo po, gaano po kahalaga ang tamang pagbabayad ng buwis sa katagumpayan ng ating bansa? Kanina, sinabi ko sa plenary session, ang mensahe namin sa mga taxpayer, lalo na sa mga maliliit, ang tax bayad parang investment sa bansa natin, di ba? Pero yung sa kabila, gusto rin natin ng gobyerno na streamline. Ang BIR, under the leadership of Commissioner Lumagi, has been responsive. Kaya meron tayong yung ease of tax payment, di ba? Okay, that's one. Yung pangalawa, sa mga exporter, meron na ginawa na simplify kasi meron na create more. Sa mga exporter ngayon, naka-exempted sila sa mga VAT na kung nakuha sila na kung bumili sila ng local goods or services, so malaking bagay yun. So itong continuing dialogue between the BIR and the private sector will help as we go along. I think that help in a way the BIR to have collected, no, in the last 20 years. Yan pinakamalaki ng PWES, 2.85 trillion. So it's an achievement, and I think somehow ang private sector, we play a small role in that too. Okay, sir. Thank you. Imbitahan po naman natin ang ating mga kababayan na makiisa po sa ating 2025 tax campaign. Itong 2025 tax campaign, I think this is something that must continue. At saka kung makita ng mga taxpayer natin what BIR is doing, proactive, sana man you support their initiative on paying taxes. Magandang hapon po, Boss Toyo. Ayan. Magandang hapon po. Buwis na tapat, tagumpay nating lahat. Ano po ang message niyo po sa ating mga kababayan at sa tulad niyo pong content creator na patungkol po sa pagtamang pagbabayad ng buwis?
Ayan, para sa mga kapwa ko content creator, mas maigi na alamin natin kung paano ba tayo maging compliant sa pagbabayad ng tamang buwis. Para rin to sa atin at syempre, ito ay napakalaking ambag natin sa lipunan as a content creator at influencer. Dapat isa tayo sa mga nangunguna pagdating sa pagbabayad ng tamang buwis para maging magandang ehemplo tayo para sa karamihan. At ito rin ang aking ambag para sa lipunan dahil alam naman natin lahat na ang buwis natin binabayad ay napupunta rin sa ating kapwa Pilipino sa mga gandang proyekto ng iba't ibang ahensya ng mga gobyerno. Sir, pwede pang i-expound natin. Iba kasi yung nagbabayad ng buwis sa tamang nagbabayad ng buwis. Tamang pagbabayad. Sa tamang pagbabayad ng buwis, dapat iwasan natin yung mga anomaly dyan sa mga pagbabayad, lalo yung mga fake transactions. Yan, isa yan sa mga pangunahin na inaano ng BIR, di ba? Run after ng mga fake transactions. Siguraduhin natin na tama yung ating buwis na dinedeklara at sa ating kinikita para rin to sa atin at para rin sa kapwa natin Pilipino. Tulad po ng tanong ko kay Chairman Barcelon, gaano po kahalaga ang pagbabayad nga po ng buwis sa katagumpayan ng buong bansa? Napakahalaga nito dahil yung mga nakokolektang buwis sa atin ito yung mga ginagamit ng mga ahensya ng gobyerno para mas lahat tayong maging maunlad, maging progreso, mapunta sa iba't ibang proyekto na ginagawa ng ating pamahalaan. At syempre, ito rin yung isa sa mga nagpo-provide ng mga needs ng ating kapwa Pilipino, lalo na pag may mga nangyayari kung ano nung sakuna, dito rin naman sila kumukuha. So, napaka-importante na magbayad tayo ng tamang buwis dahil hindi lang naman to para sa sarili natin, kundi para sa kapwa natin Pilipino. Okay, Boss Toyo, imbitahan naman po natin ang ating mga kababayan na makiisa sa ating 2025 tax campaign. Ayan, iniimbitahan ko kayong lahat na makiisa dito sa 2025 tax campaign ng BIR at makiisa tayo dito dahil ito ay para sa ating lahat. Ayan, maraming salamat.